Dating prino-promote na products, ngayon, kinakancel na. Pag-usapan natin ngayong araw ang Skintific. So, bago pa pumutok ang Skintific dito, meron na akong mga napagkwentuhan sa aking live selling ng Skintific po ay hindi po Indonesian brand. Yes, it's not an Indonesian brand, but rather it's a Chinese brand. Kung i-research nyo po ang Skintific, hindi po siya nag-originate sa Indonesia pero sumikat po siya doon. Bakit? The same marketing strategy, heavily funded, sobrang daming influencers po ang hinire po nila. At hindi po mga small-time influencers, kundi mga bigatin po, yung mga milyon-milyon ang follower. Ano nga bang nangyari sa Skintific Indonesia kung i-research po ninyo ngayon? Ito po ay nagsara kasama ng TikTok shop. Isa ang Skintific sa na-flag as false marketed product. Yes, dahil napakadami po niyang claims. Pero sobrang sketchy lang ng product nila, kagaya nung kanilang mugwort. Alam nyo ba, yung mga green tea mask na yun, matagal nang nauso yun. Kaya hindi ko alam bakit bumabalik siya. At alam nyo, ang nagpauso nun, mga Chinese. So if nasa skincare industry kayo, alam ninyo na yung mga product na yun ay matagal na. I haven't tried their products, but the thing is, sobrang dubious kasi ng marketing. Kaya hindi ako napabili. Hindi kakayanin ng puso ko gawin yon ang magtanggal ng 100 empleyado. Kaya nga ganito na lang ako magtrabaho sa Thai beauty shop. Fair and clean. Dahil hindi mo alam kung kailan pwedeng bawiin sa'yo lahat. Ayokong mauwi kami sa kagaya nila. So kung nagninegosyo ka, make sure mo na napanood mo lahat ng nangyayaring to. Para may kapulutan kang aral. They may look big, but rotten in the inside. Yun lang, boycott Skintific daw. Yun ang sigaw ngayon.